Tawagin mo akong Mel, isang estudyante. Meron akong mga kaibigan, si Marco, Jen, at Pau. Magkakaibigan na po kami simula pa elementary. Ang aming kwento nga pala ay nangyari 2 taon na ang nakakalipas. Bali kakatapos lang po naming mag-exam noon. Dala na din siguro ng pagod pagre-review at paghahanda para sa exam, kaya nagkasundo kaming mag-road trip. Gamit ang sasakyan ko, umalis na kami ng Maynila at binagtas ang daan papunta sa South. Wala kaming alam na lugar doon dahil mga taga-North kami, kaya mas feel namin yung pag-excite, lalo pa lahat kami first time makakarating doon. Bandang 2:00 ng madaling araw, napansin naming mali na yata ang dinadaanan namin. Mahina na ang signal tapos puro puno na lang sa paligid. Parang shortcut na ata yung daan. Pero habang binabagtas namin ang daan, parang lalo kaming lumalayo sa sibilisasyon. Andun na yung walang masyadong ilaw, walang mga bahay, walang ibang sasakyan. Tanging tunog lang ng makina ng sasakyan ko ang naririnig namin. Hanggang sa namatay na bigla ang GPS. Dahilan yon para huminto kami sa may maliit na baryo. Parang 3 bahay lang ang andun. Lahat nakapatay ang ilaw, maliban sa isang bahay. May nakita kaming matandang lalaki na nakaupo at parang hinihintay kami. Pinuntahan namin siya para makapagtanong kami. "Manong, tama po ba tong daan papuntang baybayin?" Tanong ko. "Maling daan yan. Umalis na kayo bago mag 3:00." Nagkatinginan kami. Nagpasalamat na lang kami at agad umalis. Paglingon ko sa side mirror, ay wala na ang matanda. Sinimulan ko ng paandarin ang sasakyan. Iniliko ko ang sasakyan at tinuloy ang pagmamaneho. 3:00 na din noon. May lumagabog sa taas ng kotse ko. Parang may sumakay sa taas. Gumagapang ito. Nanginginig na si Jen. Si Pau naman tahimik pero mahigpit na hawak ang rosaryo niya. Tinuloy ko pa din ang pagmamaneho. Ayokong mataranta. At ramdam ko na ganun din sila. Maya-maya ay biglang may dumaan sa harap namin. Dahilan para maapakan ko ng biglaan ang preno. Sabay-sabay kaming nagulat sa nakita namin. Isang babaeng mahaba ang buhok, nakaputing damit. Lumingon ito sa amin at bigla itong ngumiti. Napansin naming hati ang katawan niya sa bewang pababa. Nagsigawan na sila. Inalog nila ang braso ko dahil nakatulala lang ako at hindi makagalaw. Paandarin ko na daw ang sasakyan. Agad namang bumalik ang ulirat ko. Kaya naman binilisan ko ang pagmamaneho. Pero kahit gaano kabilis, merong sumasabay sa amin na parang isang malaking ibon. Isang malakas na pagaspas ang naririnig namin. Hanggang sa maabutan kami nito na parang pinipigilan niya ang kotse na umandar. Ramdam kong medyo bumagal ang andar namin. Sa side mirror, napalingon ako. May malaking pakpak. Hindi ko masyadong maaninag dahil madilim. Pero hindi iyon pakpak ng ibon. Sobrang laki nun. "Huwag kang titigil. May aswang sa likod natin."
Kaya naman nag-focus ako sa pagmamaneho. Hindi ako lilingon para hindi ako matakot sa kung anumang nilalang ang humihila sa kotse ko. Hindi ko na alam paano kami nakalabas noon. Ang alam ko lang ay may liwanag, may highway, may mga ilaw. 4:00 na noon ng umaga. Iyak nang iyak si Jan at Pau dahil nakita nila ang aswang. Isang manananggal daw ang humabol sa amin. Pag-uwi namin, wala nang nagsasalita. Tahimik at tulala sila. Kinabukasan, nabalitaan naming may lugar daw talaga doon sa South na pinaniniwala ang pugad ng mga aswang at maraming nawawala kapag napapadaan doon ng madaling araw. Simula noong nangyari yon sa amin ay hindi na kami muling nag-road trip ng gabi. At kapag 3:00 na, kahit anong shortcut pa yan, hindi na kami dumadaan. Magandang araw, tawagin mo akong Athena. Nasa biyahe kami ni Kuya para puntahan ang tita namin sa probinsya. Sakay kami sa motor. Bandang hapon na yon, nang sabihin ni Kuya na sa shortcut daw kami dadaan. Para mas malapit at para mas mabilis kaming makarating ng probinsya. Sa umpisa ay normal lang. Mapayapa ang paligid, puro puno, iilang mga bahay lang ang aming nakikita at walang masyadong sasakyan. Pero habang tumatagal, napapansin ko na parang parehas lang ang mga tanawin. Parang umiikot lang kami sa parehong daan. Pareho lang yung mga puno, pareho lang ang mga bahay, pareho lang ng mga poste ng kuryente. Tinapik ko si Kuya. Sinabi ko sa kanya na parang pabalik-balik lang kami sa lugar. Hindi niya ako pinakinggan. Diretso lang siya sa pagmamaneho. Lumipas ang 1 oras at napansin namin na parang wala nang ibang sasakyan na dumadaan. Wala nang tao. Ang dilim na ng paligid. Inabot na kami ng gabi. Parang mundo lang namin ang umiikot sa daan na yun. Natakot ako noon dahil hindi ko alam kung ano ang pwedeng mangyari sa amin. Kaya pala, paulit-ulit lang kami sa daan. Biglang pumasok sa isip ko ang kwento ni Lola na kapag pinaglalaroan ka ng engkanto at niligaw ka nito, ay baliktarin daw ang damit. Kaya naman binaliktad ko ang damit ko. Pinahinto ko rin si Kuya para siya naman na magbaliktad. Maya-maya ay may dumaan na isang maliit na tao sa harap namin na sinaga nito ng ilaw ng motor. Tumigil lang ito sa harap namin. Natulala pa kami noon. Kaya naman dali-daling pinaandar ni Kuya ang motor. Hinarurot niya at paspasa na ang kanyang pagmamaneho. Hindi pa din namin mahanap ang dulo ng daan. Umiiyak na ako noon dahil pabalik-balik lang kami at parehas lang ang nakikita namin. Muli ay tumigil kami. Hinihinto ni Kuya ang motor. Nag-iisip siya kung papaano ang gagawin namin. Nang maya-maya ay may kung anong pagaspas kaming naririnig sa itaas. Parang malaking ibon. Hanggang sa may nakita kaming isang matandang babae. Nakatayo at nakatingin ito sa amin. Akma itong lalapit. Pero napatigil ito
nang iharap ni Kuya ang rosaryo na nakatali sa motor niya. Kinuha niya yon at pinakita sa matanda. "Sige, lumapit ka nang makita mo ang hinahanap mo," sabi ni Kuya. Natigil ang matanda at bigla na lang nitong sinenyas ang kanyang kamay. Agad nun ay pinaandar ni Kuya ang motor. Mabilis at paspasan. Hindi na namin nilingon ang matanda. Sa isang iglap, gumaan ang pakiramdam namin dahil narating na namin ang main road. May mga ilaw, may bahay, may mga sasakyan, at may mga poste na din. Hindi katulad sa nadaanan namin na tanging ilaw lang ng motor ang aming inasahan. Natigil ang pag-iyak ko noon. Nawala na din ang kaba namin parehas ni Kuya. Yung inakala namin na mapapabilis ang biyahe namin ay siya palang magpaparanas sa amin ng kakaibang takot at kaba. Siguro nga ay napaglaruan kami ng kung anong nilalang doon sa daan na yun. At dahil doon ay hinding-hindi na kami ulit dadaan pa sa lugar kung saan may mapaglarong nilalang o engkanto. Ako si Berting. Nais ko lang po sanang magbahagi ng aking kwento. Meron akong kaibigan, si Tonyo. Mahilig kaming gumala sakay ng motor niya. Kung saan-saan na kami napupunta, lalo na pag may piyesta sa iba't ibang barangay. Hindi namin pinapalagpas yun. Masyado lang kaming palakaibigan ni Tonyo. Kaya naman kahit saan ay may kakilala kami. Maraming gustong mag-imbita sa amin sa mga piyestahan at lagi naman kaming present. Isang araw, isa sa mga kaibigan namin ay inaya kami sa barangay nila dahil nga daw piyesta. Ang pangalan niya ay Pablo. Pumunta daw kami sa bahay nila at magsasaya lang kami buong araw. Alam namin ni Tonyo ang barangay nila. Siguro ay aabutin lang yon ng 30 minutos sakay ng motor. Tapos ay medyo liblib pa. At sa totoo lang, ay matagal na din kaming hindi na nakakagala doon. Pero dahil piyesta, sige pa din kami. Alas 4 ng hapon namin naisipang pumunta para hindi na masyadong tirik ang araw. At syempre, mas masarap uminom kapag gabi. Nagsimula na kaming bumiyahe sakay ng motor. Ilang minuto din yon. Habang palinga-linga ako sa paligid, nagulat ako dahil huminto si Tonyo sa pagmamaneho. Tinanong ko naman siya kung bakit. Pinalingon ako ni Tonyo sa daan. Sabay bigla niyang tanong sa akin, "Saan nga ba yun? Kaliwa o kanan?" Merong 2 daan sa harap namin, isa sa kanan at isa sa kaliwa. Dahil nga sa matagal na kaming hindi nakakarating ulit sa barangay na yon, ay nalilito kami kung ano ang pipiliin namin na daan. Ang unang pumasok sa isip ko ay kanan. Hindi ko alam kung bakit. Pero 'di ba may kasabihan na kung ano ang una mong napili, wag daw yon ang talagang pipiliin mo. Kaya naman sabi ko kay Tonyo, kaliwa kami. Nagpatuloy lang kami. Sinunod niya naman ako.
Okay naman ang paglalakbay namin. Medyo nagtataka lang ako sa sandali na yon dahil lagpas na kami ng 30 minuto ay hindi pa rin kami nakakarating. Naging maalinsangan na ang paligid. Nagiba ang amoy. Amoy bulok. Lumamig din ang paligid. Nagtaka kami. Naging mausok ang daan. Naging maputik. Hindi na namin alam kung may dulo ba ang daan na yan. Tila wala kaming matanaw na kahit ano. Nagdesisyon muna kaming tumigil dahil parang mag-iisang oras na kami sa daan na yon. Naliligaw na yata tayo eh. Kasalanan mo to. Pabiro ni Tonyo. Kung bumalik na lang kaya tayo? Sabi ko. Kung babalik tayo, panibagong isang oras na naman ang bubunuin natin sa biyahe. Mas okay nang ituloy na natin para makarating man tayo ng gabi, at least may matutuluyan tayo. Itinuloy ni Tonyo ang pagmamaneho ng motor. Siguro ay inabot din kami ng 20 minuto bago namin marating ang isang baryo. Magagabi na, baka pwedeng dito na muna tayo kahit saglit lang. Napapagod na din akong umangkas sa motor mo. Sabi ko. Pumasok kami sa isang baryo na yon na hindi pamilyar sa amin. Putik-putik at hindi sementado ang daan. Ang ibang bahay ay sarado at meron namang bukas, pero walang tao. Nakakaramdam kami ng takot. Malungkot ang lugar na yon. Tanging ingay lang ng motor ang naririnig namin dahil sa sobrang katahimikan. Nakakapagtaka, nasan ang mga tao dito? Tumigil kami saglit para mamahinga. Umupo muna kami sa labas ng isang saradong tindahan. Parang abandonado ang lugar na yon. Wala man lang isang bahay na may tao. Nauuhaw pa naman kami. Sa ilang minutong pagpapahinga namin, ay medyo dumilim na ang paligid. Mas lalong lumamig, nanunuot na sa buto. Maya-maya ay may narinig kaming malaking pagaspas. At isang nakakabinging hiyaw na parang isang halimaw. Hiyaw ng isang halimaw na sabik sa laman. Pagkatapos ay umihip ang malakas na hangin. Mas lalong kumapal ang usok na hindi namin alam kung saan nanggagaling. Hanggang sa mapalingon ako sa may di kalayuan. Nagulat ako dahil may naaaninag akong kung ano. Tinapik ko si Tonyo at lumingon din ito. Hindi namin inalis ang paningin namin hanggang sa unti-unting nawawala ang mga usok. Laking gulat namin ni Tonyo nang makita namin ang nilalang. Hindi ito tao. Nanlilisik ang mga pulang mata nito. Nakanganga at nakalabas ang mga matatalas na ngipin. Tumutulo ang mga laway. May makapal na balahibo. Malaki ang mga tenga at may malaking pakpak. Isa itong aswang. Nakakatakot. Nakangisi ito at nagbabalak na lumapit sa amin. Para kaming nanigas at hindi malaman ang gagawin. Pakiramdam ko noon ay wala na akong pag-asa. Gusto kong gumalaw, pero dahil sa takot ay hindi ko maigalaw ang buong katawan ko. Nakatayo lang ako.
na naninigas habang papalapit ang halimaw. Hanggang sa suntukin ako ni Tonyo. Doon na ako nakagalaw. Madaming beses na pala niya akong inaayang umalis. Nawala ako saglit noon sa sarili. Pero dahil sa suntok niya ay nagising ako. Dali-daling pinaandar ni Tonyo ang motor. Paspasan siya nagmaneho. Hinarurot niya kahit palubak-lubak at maputik ang daan. Rinig namin ang pagaspas ng aswang. Sinusundan niya kami. Rinig namin ang hiyaw nito. Nakakatakot. Dahil sa pagmamadaling pagmamaneho, ay may nadaanan pang tinik si Tonyo. Dahilan yon para ma-flat ang gulong ng motor niya. Ramdam ko ang kaba. Papaano na kami? Maaabutan kami ng aswang. Hindi ako papayag na lapain ako at gawing hapunan ang halimaw na yan. Sabi ni Tonyo. Agad ay kinuha niya ang kutsilyo sa motor niya. Nagkubli kami sa likod ng motor at hinihintay ang pagdating ng halimaw. Lalong lumalakas ang hiyaw nito. Senyales na malapit na siya. Ganoon na lang ang gulat namin ni Tonyo nang sumilip kami. Hindi lang isang nilalang ang papalapit sa amin. Marami sila. Maraming aswang. Kung ganon, ay baryo pala ito ng mga aswang. Wala kaming magagawa nito. Umiyak kami ni Tonyo at sabay na nagdasal. Hindi namin akalain na sa isang madilim na lugar na yon, andun kami. Magkayakap at sabay na nanalangin na sana ay maligtas kami. Ilang sandali ay lumundag sa harap namin ang aswang. Nakangisi ito. Ngumanga. Tumulo ang laway at akmang sasakmalin kami. Pumikit kami ni Tonyo nang biglang may pumutok. Putok ng baril. Pagmulat namin ay dugo ang humandusay ang aswang sa harap namin. Kasabay nun ang napakalakas nitong hiyaw. Sa di kalayuan ay may narinig kaming tawag. Pamilyar ang boses nito. Si Pablo. Tumakbo kami ng mabilis kung saan andun sila. Kasama niya ang mga tito niya. Ang isa doon na may hawak ng baril ay siyang nakapatay sa aswang. Isang magaling na albularyo. Tiningnan namin ang mga grupo ng aswang. Nanggigigil ang mga itsura nila. May galit na parang gustong lumusob. Pero nung kinalabit ng tito ni Pablo ang baril, ay agad nagpulasan ang mga ito na may kasamang nakakabinging hiyawan. Hindi pa din kami makahinga ni Tonyo sa sobrang takot dahil sa mga nangyari. Pagkatapos nun ay dinala kami ni Pablo sa lugar nila. Maaliwalas na ang paligid at alam namin na ligtas na kaming dalawa ni Tonyo. Laking pasasalamat namin sa mga tito ni Pablo at pati na din kay Pablo dahil kung hindi dahil sa kanila, baka naging hapunan na kami ng mga aswang. Yung karanasan namin na yun ay nagsilbing aral na din sa amin ni Tonyo. Binawasan na namin ang pagiging gala. Paminsan-minsan na lang namin ginagawa yun at sa malapit na lugar na lang dahil baka maligaw na naman kami at mapadpad na naman sa baryo ng mga aswang.